Naitala ng PHIVOLCS ang 60 volcanic tremors sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Bumaba naman ang sulfur dioxide emission ng bulkan sa halos 5,000 tons mula sa mahigit 8,000 tons nitong mga nakaraang araw. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, yung mga volcanic tremors na yan ay mahihina lamang at hindi nararamdaman sa mga kabahayan ayon sa PHIVOLCS maging sa Taal Volcano Island. Hindi lang mga turista ang nahahatak ng ganda ng Bulkang Taal. Kahit maliliit na negosyo, iniisip na ring bentahe ang overlooking ng Taal Lake at ang mismong Taal Volcano. Hindi alintana ni James ang pabago-bagong aktibidad ng Taal. Sa katunayan, sanay na raw siya sa mga degassing activity ng bulkan na natatanaw niya sa Cuenca, Batangas. Matagal na rin kami dito, tapos hindi naman ganun kagrabe yung nangyayari dito sa amin. Parang puro smog lang yung napupunta. Sa magdamagang surveillance ng PHIVOLCS, bumaba sa halos 5,000 tonelada ang sulfur dioxide o asupre na ibinuga ng Taal mula sa mahigit 8,000 tonelada nitong nakaraang araw. Ang pagsingaw nito, umaabot lang sa 300 metrong taas. Ibig sabihin, wala masyadong sulfur dioxide coupled with malakas yung hangin, hindi makaka-form ng VAG. May mahihina pa ring pagyanig ang naitatala sa ilalim ng main crater nito na umabot sa 6 na po sa loob ng 24 oras. Nagtatagal lang ang volcanic tremors na ito ng 2 hanggang 4 na minuto. Hindi raw ito ramdam sa mga kabahayan. Wala naman, pero umuusok-usok siya. Normal lang naman. Malakas, pero nawawala din. Parang pa sulpot-sulpot lang. Ang napapansin namin, magpo-form ng VAG kapag 0 meters per second yung nandyan sa almost standstill. Ang Taal na bagamat nasa alert level 1 ay hindi pa rin iminumungkahing pasyalan ng sinuman, lalo at itinuturing ang lugar na permanent danger zone. Alam mo, Ivy, sa kabila nga ng patuloy na degassing activity ng bulkan, marami pa ring turista yung nag-enjoy sa sightseeing sa Taal. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.